Maranao lang. Mainland kami, mainland. Punta ako dito. Maupo kayo. Sorry. 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 Si Governor Jim kasi sinabi sa amin yung pagkasira ng niyog sa peste. Tapos yung kailangan ng tulong. Kaya sinabi ko kay Manny, Man, puntahan mo nga doon kung anong maitulong natin sa ating mga kababayan. And alam ko ho na pati hanap buhay ninyo, pati ang pamilya, nagdudusa rin, suffered. And Basilan was declared state of calamity. Yung mga kinakailangan ho ninyo, binibigay namin kaagad at ihabol namin kung ano pang kailangan ninyo dito, lalo na sa rehabilitation ng ano natin, yung coconut industry. At sabi ko man, kawawa ng mga tao doon, malayo talaga. Malayo sa lahat. Puntahan mo nga doon at kung anong ang pera-pera lang naman, sabi ko, kung may pera ka, iuna mo na. Ito pa lang, ayaw ko na lang magmura kasi bawal nga. Bakit hindi ka magmura? Ang tagal-tagal niyan sa warehouse. Kung hindi na may bagong sekretary, pumutok naman ang nagmura, si Secretary Pinyong, sabi niya, bakit ito nandito? Kasi pala, ang farmers, ang gobyerno mag-put up nito, pero magbayad kayo. Saan man ito mahanap ng mag-kidnap po na tayo nito? Paano tayo makabayad? Kaya yan ang gobyerno minsan. Yan ang pagkakamali sa gobyerno. Na hindi nakikita ng tao kaagad. Nga detractors, wala naman talagang pera ang baski mga cooperatives. Ngayon, nandyan na yan. Tawag ko na at ano pang kailangan ninyo dito sa nyug ninyo, yung pagkasira ng inyong hanap buhay. Yun naman siguro yung kailangan talagang gawin natin. Tulong. Pera lang. Sabi ko, may party kayo. Sa gobyernong ito, may party kayo sa pera ng gobyerno at aabot sa inyo. Yung nakalimutan kong mag-acknowledge, unahin ko kayong mga taga rito, mahal kayo ng presidente ninyo. So, nandito ako. Si Manny Piñol, Governor Hataman Salman, si Representative Jum Akbar, si Mr. Edelberto Martinez, Chairperson ng Larbeco, Lamitan. Ito yung compound ninyo. Laki. Maganda. One of the success stories ng itong mga cooperative. Pag makita kami ng cooperative at gumagana, inspirado ako magbuhos ng pera. Pero kukundi lang dito sa Pilipinas ang success stories. Yan talagang, hindi kayo yung sabihin mo na sustainability. Either na-abandon yung project o nawawala yung pera o the next administration yung papalit, talagang ayaw rin. Mukhang nagmamatigas. Titignan mo na yung resulta ng eleksyon. Yan ang problema dito sa Pilipinas. Politika, which is a reality, sayot mo sa hindi, nandyan yan. So, kung ano mang panahon na binibigay sa akin, 6 years, bilisan na natin. Bilisan na natin kung anong mabuhos ko dito. Sakali naman, mag-iba ang panahon, at least sa panahon ko, mayroon kayong nakuha sa gobyerno. No? So, yung may bangka, sinong awardee ng bangka dito?
Oh, abot pa ito ng Davao. Kayo yung bukas, pwede na yan. Ang dinamita, baka dadating rin bukas. Tama na yan, tama na yan. Huwag ninyo sirain yung pagkain na para sa mga apo ninyo. Do not destroy the marine life that would feed your children in the coming days. Huwag mo kumong sirain ang... Hindi yan iyo. Binigay yan ni Allah na para sa anak mo, apo mo, at ang mga anak niya. Yan dyan ang sekreto dyan. Hindi yan para sa iyo na basta abusuhin mo, kikita ka lang. It ain't that way. Hindi ganon. Iyan, biyaya yan ng Diyos. Bibigay sa inyo, alagaan ninyo, ipasa ninyo. Kami tutulong lang. Kung anong may tulong. Tsaka isa, kung maaari lang. Kung may galit kayo sa gobyerno, paalamin mo lang yung mayor mo, dyan man si gobyerno, o yung pulis, o yung militar, sabihin mo may reklamo ako kay mayor kasi inaabuso kami dito o minawalang hiya kami. At pupunta ako dito at makinig ako. Kung yung daanin ka agad sa barila, walang mangyari niya, sabihin ko sa'yo. Walang mangyari ang buhay natin. Kung may hindi kayo gusto, sabihin ninyo sa akin at I will correct it. Ilagay natin sa tamang paraan kung ano ang gusto ninyo. Huwag yung basta-basta na basta kukuha ka nila ng baril. Wala talaga mangyari. Ilang taon na to. So, pahinga muna tayo sa panahon ko. 6 years ago yun. Pagkatapos yan, iwanan ko kayo ng balat, baril. Sige, balik kayo doon. Saan kayo gusto? Hindi kayo mapigilan eh. Ang sinasabi ko lang, postpone mo, sandali lang ha. Huwag na muna ngayon, mga kapatid ko. Huwag na muna ngayon. Bigyan niyo akong konting panahon na bilisan ko ang tulong sa gobyerno. Sabihin niyo. Hindi naman kami kasama sa Republika. Sa bagay, totoo yan. Nakakalimutan talaga, das layo. Pati, yung ano ng politics. But this time, I will make sure na yung pera na para sa inyo, dadating talaga sa inyo. Yan ang masahan ninyo. Maasahan ninyo. Hindi ako basta titignan ko lahat. Titignan ko galing sa itaas hanggang pababa. Sisilipin ko. Para sabihin ko sa mga cabinet ko, pati na sa gobyerno na medyo may ano tayo dito ha. Pagka ganito ang style, magkakorupsyon tayo, hindi tayo magkakaintindihan dito. Ano lang, away. Ay, sabi ko na noon una, basta tatapusin ko yung droga, yung peace and order, yung gulo natin, pati yung korupsyon sa gobyerno. Mawawala talaga yan. Bigyan mo lang ako konting panahon. Mawawala yan. Kung ano ang sa inyo, inyo. Sige kayo palakpak dyan. Maya-maya punta ka ganun. Mga ganun. Ano na, peace mo na, peace and dali. Bigyan kami konting panahon na buboy lang. Kung konti lang panahon, 6 years lang. Tapos kung hindi kayo kontento, talagang galit kayo, edi sige. Pero wag muna sa panahon kasi gusto kong tumulong sa inyo. Kaya nga ako rin, sa totoo lang, panalo ako dito sa Basilan, pati sa Hulo. Nag-landslide ako. Ayan ang hindi nila akalain na... Alam ko na nagkaroon kayong koneksyon sa akin dahil sa lola ko. Alam ko na yan ang hinahawakan ninyo noon, ang nasa loob ng puso ninyo. Dahil sa lola ko na Maranao. Alam ko yan. Kung sakali man na nandyan sa loob ninyong tumulong, para rin sa ating lahat, bigyan akong kunting panahon. Alam kong may palpak talaga dyan. Ang importante, marinig ko kaagad kung ano yung pinaghinakit ninyo. At huwag kaagad diretso sa
barilan. Mahirap yan. Gumagana. Kayo, napunta naman kayo ng Malaysia. Kaganda-ganda ng lugar nila. Halo sila doon. Kristiyanos, Muslim, yung mga Moro nandoon. Bakit okay sa kanila? Bakit natin hindi ma-okay? Total sabi ko, may titingin sa kapakanan ninyo. And I will see to it that the Moro in Mindanao, promise ko talaga sa inyo, promise ko kay Nor, that there will be a federal form of government. Unahin na natin, minus muna yung mga issue dyan. Gusto ninyo. Sabi ko, kasi bagong presidente niyang, kung may bagong konstitusyon, at kung sa ari dumating yan, mabilisan nila, 2 years, 3 years, 3 years mag-resign na ako. Resign na ako. Basta may bagong konstitusyon nakita ko na dudulot ng kabutihan sa inyo. Ngayon, pag hindi naman, hindi rin ako papayag. But the reason why I am for it na gusto ko, dahil halos lahat ng Moro leaders, si Murad, si Jafar, pati si Nur, kasali na dyan. Lalabas si Nur mga next week siguro. Either ipasundo ko siya dito o ako ang bumalik dito sa Bacas, Zamboanga. Mag-usap kami. Mag-usap. Yan ang gusto. Yan ang hingiin ninyo na kayang ibigay. Hindi yan pwede sabihin mo, hatiin natin ang Mindanao. Kagaya ko, saan ninyo ako ilagay? Ngayon ako, umuwi ako ng Iligan. Andiyan sa Iligan ng bahay ng lula. Patay na. Noon sa Marawi, nung bata pa ako. O saan ako pupunta? Punta ako ng Iligan. Punta ako rito. Maraming negosyante doon. Alam mo, yung mga Maranao, ganun lang yan sila. Pero napakatyaga ng mga tao yan. Tanong yung mga military, hanggang Luzon yan. Pag may rinig, dibidi. Kamo kabayo ang tumatawag, dibidi. Kakaawa, naawa ako sa kanila. Lumbas ka sa sidewalk lang yan sila una. Maya, mga ilang taon, maganda ng buhay nila. Maawa ako sa Maranao rin. Kaya rin, may problema rin tayo doon. Rebellion sa ako, mag-intindihan na muna tayo. Para naman hindi hirap ang Moro. Kayo. Katikim naman kayo ng buhay na importante, edukasyon. Most important thing really is education. If you do not invest sa education ng mga anak ninyo, baski papel lang at silapis, hindi makakalabas ng basilan yan. Maniwala kayo. Dito niyan mga anak. He would never go out of Basilan to venture the outside world. Edukasyon talaga. Sa Davao, nung pumasok ako, isa lang ang madrasa school. In Davao, there are 160 madrasa schools. Talagang iniipit ko yan sila, edukasyon. Maganda, Malaysia, malapit lang. Magandang eskwelahan dyan. Egypt sana pero magulo. Magulo ngayon sa Middle East. Pero edukasyon para makapaglabas mga anak ninyo. Yan ang sekreto niya. Hindi na ako magtagal, marami akong appointment. Pag ganun ang marami naghihintay sa Zamboanga. Okay na nakita ko kayo at nakita ko yung mga bagay-bagay. Yan, traktor. Huwag ninyong ipagbilihan na hindi atin yan. Baka i-transaction mo yan sa bukid. Sabihin mo doon sa bukid na huwag naman sirain. Sabi ni Mayor, huwag naman sirain. Hindi naman maganda yan. Total pera ninyo yan eh. Pera ng tao yan. Hayaan nyo yan. At saka kung maghanap ng dinamita, sabi mo wala kasi bawal ang dinamita sa isda. Magtatanong yan. Gusto ko kayong bigyan pero ubos ang isda dito sa
So, ano lang, kung ano lang ang tama, alam mo naman na. Ang ayaw lang sa gusto ni Allah na gawin mo sa buhay na ito. But invest in education, and kung mayroon kayong problema, huwag ka agad maggalit. Pakinggan mo muna ako, pakinggan kita at saka pakinggan mo ako at tignan natin kung ano ang magandang solusyon. Ang gusto kong malaman dito, ang education ninyo. Gusto kong magbigay sa inyo ng ang education. Saan bang PMS dito? Scholarship program sir sa ISEP. It's available to farmers and fishermen. Saan PMS dito, wala? Pero ako nang sabi kung ilan ang national high school ninyo dito. Gusto ko lagyan ng lahat para ang bata, paski na papano, may malaman. I will ask for a feedback sa ilan ng eskwelahan. Dagdagan ko, pati ospital, may ospital kayo dito? Kulang. I-upgrade mo? Ilan go? Ilan ba dito? Lamitan po, pero dito may district hospital, gawing provincial lang. Tapos yung general hospital namin sa Isabela, gawing medical center. Yan ang reklamo sa tao, ha? Ospital, pati yung upgrading. Sige, marami kayong maraming anak na mga muro na doktor na, mga nurses, marami na. Kita sa Zamboanga, marami na. Tignan ko. But this year, i-upgrade ko yung mga ospital ninyo para hindi na kayo magpunta doon. Sigurado yan. Lalo na mapunta ako ng China. May duda ako na okay tayo sa kanila. Huwag na muna natin pakialaman yung Scarborough kasi hindi natin kaya. Magalit man tayo, hangin lang. Hindi natin kaya. So mag-usap muna lang tayo, sabihin ko na lang na ipabalik mo lang yung mga kapatid kong Pilipino, mangisda, tsaka mag-usap tayo. Noon, hindi tayo makapag-export ng saging pati pineapple. Last week, binuksan na nila. Okay na. I think na pag nagpirmahan kami, ibalik na nila yung pagpasok ninyo sa Scarborough. So, okay na. Yan na lang muna. May duda ako na gusto nilang tumulong talaga. Pag kami magtulong na malaki, pag mabalitaan ninyo na may tulong na malaki, isa dyan is yung pangako ko ng ospital. Kaagad-agad. Kung meron akong, kung ako may maidala, either long term, so kung tangin ka pero bigyan ka ng malawak na panahon para mabayaran. O renewable, pag hindi mo talaga kaya, ipapalitan ng bagong agreement. Pag may makuha ako na malaki, sigurado yan. Ipadala ko kaagad dito ang Secretary of Health. Patignan ko yung mga ospital. I-upgrade ko yan para sa inyo. Ako na mismo. So, hindi na ako magtagal. Marami pa akong kausaping mga tao. So, I would like to say from the deepest na salamat sa pagtulong ninyo. Nanalo ako dito, malaking panalo ko. Tsaka, Pasilan sir, power. Problem pa ng pasilan, power. Tingnan ko. Basta kung may malaki ako, unahin ko dito. Para, kasi minsan ang rason ninyo, hinahayaan kayo ng gobyerno. Kung makadala ako ng power dito, tapos may eskwelahan, asikasuhin mo muna yan. Yung pananim ninyo, meron kayong ospital, marami kayong National High School, saka power. Ano ang source?
Kaya nga, pero saan ang source natin? Ang isang potential po, yung current power. Dito? In between ng Sambo at saka Basil. Europe yan eh. Dadalhin dito. Is there a company that would pasok dito? Dati ho, may nagkuhan noon, parang Korea yata yung that time. Nung congressman ako, dinidiscuss yung current power. Sige, importante yan. Hindi magbago ang buhay ninyo pag walang power. Oo, totoo. Titignan natin kung saan natin makuha ang source. Pero yung sa dagat, yan ang bago ngayon. Kasi ang dagat pa ulit-ulit yung current eh. Pag ganun. Kaya mag-low tide, mag-low tide tapos high tide, low tide. Sa current yan. Kung yan ang ma-harness. Basta ako ganito ha. Pag may nahiram ako o may nakuha ako, hospital muna, pati edukasyon. Tapos kung may natira, power. Kung wala inyo na lang lahat para wala na kayo. Doon naman ako magkasikaso sa Cebu kasi mag-report na naman yung mga gago doon. Wala. Na you have to balance tayo. Alam ko na malaki ang pagkukulang ng gobyerno sa inyo. Sabi ko lang, for this time, storya lang muna tayo. Pagalawin mo ako. Yung mag-away, wala, hindi na makagalaw dito. Para makapunta ako dito at salita sa inyo kung ano ang pwede, ano ang hindi. Okay? Salamat po.